Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maligayang kapistahan po ng Santo Niño. Malinaw po ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mabuting balita. Tularan ang mga bata at tayo'y paghaharian ng Diyos. Tayo'y ituturing na dakila. Napakalinaw, tularan ang mga bata. Subalit, malinaw po ba sa atin kung ano ang ibig sabihin ng bata? Kasi baka magulo na po ang interpretasyon natin, ang pagkakaintindi natin kung ano ang ibig sabihin ng bata. Halimbawa, bakit ka nagmamaktol? Para kang bata. Ang kulit-kulit mo, para kang bata. Ang hirap mong kausap, para kang bata. Yun po ba ang ibig sabihin ng ating Panginoon? Balikan po natin ang konteksto ng mga Hudyo kung kailan sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na tularan ang mga bata. Noong panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga bata ay walang bilang sa lipunan. Ang mga bata ay laging nakadepende sa iba. Yun po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo. Nakadepende sa iba. Ano po ba gustong mangyari? Maging palaasan na lang po tayo? Hindi po. Inihahanay ng ating Panginoong Hesukristo ang mga bata sa mga dukha, sa mga naghihinagpis, sa mga kinakaawaan, sa mga nasa laylayan ng lipunan, sa mga mapalad na itinuturing sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, sila yung mga tao na meron pang space ang Diyos sa kanilang buhay. Nandito na po kasi tayo sa lipunan, na kailangan kahit saan ka magpunta, dapat meron kang patunayan. Dapat mas magaling ka kaysa sa iba. At yun po ang nasa isip ng mga alagad. Kaya nila tinanong kung sino ang pinakadakila. Pero ngayon, ibinabalik tayo sa katotohanan. Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kayaman, tanggapin mo ang totoo, kailangan mo pa rin ang Diyos sa buhay mo. Yun po yung sinasabing pagpapakababa. Baka kasi mali rin yung intindi natin sa pagpapakababa. Magpapaloki na lang ako. O kaya sabihan kang magaling, di naman. Parang sirato. Hindi. Ang pagpapakababa ay ang pagkilala natin na ang kumikilos talaga dapat sa buhay natin ay hindi tayo, hindi ang mga desisyon natin, kundi ang Diyos. Ang tunay na dakila ay ang kumikilala sa lugar ng Diyos sa buhay nila. Kaya ano po ang gagawin para matularan natin ang isang bata? Huwag po kalilimutang manalangin. Iayos ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Makinig sa Diyos at sumunod sa Diyos. Magpakababa dahil sa harap naman ng Diyos, wala tayong maipagmamalaki. Tingnan po natin ang imahe ng Santo Niño na nasa harap natin. Yan po ang susi
kung paano tayo magiging dakila. Hindi lang siya bata, siya ay anak ng Diyos na ipinadala para sa atin. Sabi ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa, pinadala sa atin ang anak. At sabi naman ni San Pablo, tayo rin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay itinuturing na anak. Hindi lang basta bata, anak. May relasyon, may ugnayan. Kaya hindi tayo magiging dakila. Hindi tayo paghaharian ng Diyos. Hanggat hindi tayo nagpapakababa, hanggat hindi natin inaayos ang relasyon natin sa Kanya. Hindi na tayo alipin. Tayo ay mga anak na. Mamuhay tayo bilang mga anak. Amen.